So, ang hindi toxic ay yung mga nagaganap sa taping nila na nawi-witness ng mga sources natin. Yun, hindi, Ayun. wala na silang dapat pang i-toxic kasi may personal ayuda na eh. Oo. Na sila lang mismo nakita, napakaswerte talaga nung mga nandoon, ng mga insider kasi sila mismo nakaka-witness kung paano maglambingan. At kung paano talaga alagaan ni Kim si Paolo. Kasi Correct. ganito kahapon, may nag-message sa akin, hindi ko na sabihin ang pangalan, na kaibigan ko na nandoon nga sa Cebu. Sabihin na natin sa insider. Yun nga, na-witness niya na itong si Kim, halos araw-araw na yatang pinaghahandaan ng pagkain si Paolo. At siya pa mismo yung nagbibigay. Kasi Di ba ang nga- saya, no? Hindi, kasi nga si Paolo ay medyo maselan sa pagkain. Meron siyang hindi kinakain. So, yun nga yung pinag-usapan natin dati. Yung adjustment talaga ni Kim Chu pagdating sa ganyan. Siyempre, hindi siya pwedeng magdala ng pagkain na hindi kinakain ni Paolo. Pero kasi ganito ang tanong. Isa itong sa magandang resibo talaga na meron talagang romantic, as in talaga, as in. Oo, wala kasi si Paul, imposible namang wala siyang assistant, wala siyang alili, di ba? O, bakit pwede naman yung alili niya ang mag-prepare ng pagkain ng mga kakailanganin ni Paolo, pero si Kim mismo ang nag-prepare. Paano ng kung pagkain. halimbawa sa taping ay may halimbawa lang may catering. So si Kim pa rin ang nagpe-prepare. Or ang piniprepare niya ay yung baon niya. Pwedeng ganun din, piniprepare niya yung baon niya, or pwede rin naman na may separate na pagkain, Okay. ang catering para kay Paolo. Siguro, pinagsasama na lang ni Kim yung baon niya, At at the yung- same time, yung para kay Paolo, exclusive para lang kay Paolo, at sabay silang kumakain. Pero ako din, may source din ako doon na nandun sa taping. Alam mo, sinasabi talaga. Minsan nga, meron halimbawa may artista na medyo may attitude. Yung hindi maiiwasan, yung medyo tahimik, yung parang hindi masyadong palabate, yung mga... Totoo naman yun, may mga artista ganun talaga. Kasi sila, nakafocus talaga sila sa, halimbawa, kung ano yung role nila, nakafocus sila doon. Pero daw si Kim Chu at si Paolo Abilino, kahit na nararamdaman mong pagod, walang moment na tumatahimik sila or hindi namamansin. Correct. Ganun nga talaga eh. Kasi siyempre, nasa character talaga yun, nasa personality. Siguro nasa upbringing. Si Paolo kasi dati may ganun siya na parang, diba, dead ma lang siya. Kasi diba? tahimik talaga siya. Pag may bumati sa kanya, hello. Ganun. Pero nakita mo nga, diba, sa shooting ng My Love Will Make You Disappear, dumalaw si Paolo. Pero may bumati sa kanya, nag-hello naman siya. Kaya lang hindi siya tumingin. Hindi siya nag-wave. Kasi ganun yung personality ni Paolo. Pero ngayon kasi, mula nagkasama sila ni Kim, naniniwala ako na nag-iba na si Paolo na pag may bumate, ngingiti, kakaway, mga ganun. Pero mabait si Paolo eh. Ngayon, sa atin talaga wala kang marereklamo kasi talagang siya, lumalapit si Paolo. At going back dun nga sa pag-aalaga ni Kim kay Paolo, eto naman si Paolo, may balik din naman na pag-aalaga, pag-aasikaso kay Kim. Siya ang tigabit-bit nung vacuum plus. Kasi bilang si Paolo, lalaki, meron ba siyang vacuum plus na pink? Okay. Siyempre, So, hindi, wala. di ba? At siya ang tagapayong. Pwede namang payungan si Kim at si Paolo, di ba, magkahiwalay. Kung wala silang relasyon, pwede naman silang payungan na magkahiwalay ng mga staff. Kasi sa production, maraming staff yan eh. May nakatoka sa yung mga tao, may nakatoka sa yung mga marshals or something, kung ano man, di ba? Pero si Paolo ang nagpapayong kay Kim habang naglalakad sila. At si Kim na pag gumagano. Paano kung si Paolo lang ang nagbo-blower kay Kim? Lalo curly-curly, tas binoblower, Anong masasabi? Si Paolo nagpa-blower kay Kim. Siguro kanya talaga yung vacuum plus na kulay. Kaya siguro yung pink na vacuum plus. Na-imagine mo, si Paolo binoblower si Kim. Pwede rin naman. Alam mo, syempre, di ba, may tension. Kasi si Kim, may-makeupan si Paolo. O bakit? In return. May mga ganun eh. May mga ganung mga moment ang mga magjojowa. Na minsan, di ba,
out of the blue, biglang ganun. Or kaya, di ba, minsan nabobore na sila, wala silang ibang Wow! ginawa, kundi mag-aral ng script or magkwentuhan. Pero totoo. For a change, baka Totoo pwede. na may ganung mga lalaki Oo, talaga. why not? Kasi ako yung pamangkin ko si Maria Erica, kasi asawa niya si Choi, si Jeffrey. Hidalgo? Hindi. Nakikita ko minsan pag magkakaharap kami, lalo pag may mga part, mamaya-maya, tinitirintas niya na yung Tayo malalo mag trip-trip lang. mga Oo, ganun. diba? So why not? Ako, matutuwa ako pag nakita ko si Paolo binoblower na si Kim. Yun nga ang gusto ko makita. Ah. Yun ang gusto ko makita sa dalawa. Sana, parang ano lang, paayuda lang nila, pampakyut lang, na kunan nila yung moment na yun. Mga light moment. Mga light moment nila naglalambing kasi naghaharutan Correct. sila. Tapos yun nga, na si Kim naman ang minimakeupan ni Paolo. Yes. Diba? O binoblower o kung Yes. ano man. Diba yung mga Tapos, ganon? yun nga, yung nakita naman natin, ginagawa naman ni Paolo mag-video, mag-picture kay Kim, di ba? Well, So, para lang at least matanggal dun sa stigma na itong si Paolo nonchalant, parang walang gana, parang nakakahon lang siya sa kung ano man ang gusto niya sa Ayun. kanyang personality or something. well, ako parang na-excite ako sa naisip natin. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa ABS-CBN o Dreamscape Entertainment na mapapatunay na lilipad sina Kim Chiu at Paulo Avellino patungong Los Angeles, California para sa shooting ng kanilang bagong seryeng The Alibi. Bagamat may mga lumulutang na tsismis at haka-haka mula sa mga fans at social media posts, hindi pa ito sinusuportahan ng anumang pahayag mula sa production team o mga artista mismo. Ang huling opisyal na balita ay ang anunsyo ng ABS-CBN noong Hunyo 18, 2025 na sina Kim at Paulo ay muling magsasama sa isang romance suspense series na pinamagatang The Alibi na ididirehe ni na FM Reyes at Jojo Seguin at ipoproduce ng Dreamscape Entertainment. Sa kasalukuyan, ang shooting ay sinasagawa sa Cebu, partikular sa Mandaue City, kung saan nakita ang mga artista at crew na abala sa kanilang trabaho. May mga ulat na may ilang co-stars na nagbahagi ng mga larawan ni na Kim at Paulo sa social media habang nasa set. Ngunit wala pang opisyal na pahayag tungkol sa posibleng pag-shoot sa ibang bansa. Ang mga naunang pagbisita ni na Kim at Paulo sa Los Angeles ay kaugnay ng kanilang pelikulang My Love Will Make You Disappear na ipinalabas sa North America noong Marso 2025. Dahil dito, may tuturing na hindi pa kumpirmado ang balitang magpupunta ang Kim Pao sa Los Angeles para sa The Alibi. Mainam na hintayin ang opisyal na anunsyo mula sa ABS-CBN o Dreamscape Entertainment para sa karagdagang detalye. Tila walang matibay na basehan ang kumalat na chismis tungkol sa paglipad ni na Kim Chiu at Paulo Avellino, kilala bilang Kim Pao, patungong Los Angeles para kunan pa ang karagdagang eksena ng bagong seryeng The Alibi. Walang opisyal na anunsyo mula sa ABS-CBN o Dreamscape Entertainment ukol sa pagtapik ng produksyon sa Los Angeles. Ang opisyal na press release noong Hunyo 18, 2025 ay nakatuon lamang sa pag-reveal ng kanilang karakter at genre, romance suspense, at hindi nagsabi ng partikular na plano sa shoot sa Amerika. Ayon sa ilang fan sources, kasama na ang isang YouTube clip ng rumor ngayon, ipinapalagay ang pagpunta nila sa Amerika. Subalit, limitado ang impormasyong iyon at base lamang ito sa hula. Walang katibayan ng resibo, video call o statement mula sa production team, lumabas naman sa mga photos at post mula sa set, at kahit sa fan circles ang balitang nasa Cebu pa rin sa Pilipinas ang Kim Pao para sa pag-shoot, lalo na sa Mandaue City area, kung saan rin nasaksihan ang pre-production shooting nila sa iba pang eksena. Karaniwang naglalabas muna ng location details ang production bago mag+1 na foreign shoot. Kilusan sa Cebu ay malinaw, credible dahil may litrato at eyewitness mula sa hotel resto setup. Mga rumor fan-driven pa rin, hindi pa nakukumpirma kahit sa cast na ginagamit ang Los Angeles bilang shooting locale ngayon. Fake news ba ito o pwede pang totoo? Hanggang nagpapatuloy ka sa Mandaue o Cebu at walang opisyal na press advisory na magbabago nito, nananatiling unverified rumor ang balitang pagpunta sa Los Angeles. Mahalaga ring pag-isipan, ang Kim Pao ay kilalang dagdag tanawin, fan excitement. Baka lumabas agad rumor bilang preemptive fan hype. Kapag balak ng production na gawin ang shoot abroad, madalas ay magbibigay pa ng travel advisory o behind-the-scenes teasers na ngayon ay hindi pa ginagawa. Bakit sigurong hindi pa ito totoo? Hindi pa mayroon official release tungo sa international location bilang part equivalent sa main storyline. Produksyon ay mas aktibo pa rin sa Cebu. May known setup, day-by-day routine.
Walang post-ager na flight logistics, hotel bookings, o official schedule para sa Amerika. 3. Maliban sa YouTube rumor, ang iba't ibang posts tungkol sa LA shoot ay speculative lang, walang kapangyarihan o authority. Hindi patunay na kumpirmado ang balitang may shoot sila sa Los Angeles. Hanggang hindi naglalabas ang ABS-CBN Dreamscape ng written advisory o travel permit schedule, cinematic adventure sa US ay hindi pa opisyal. Paris-style dreaming baka evolve into reality, pero as of August 3, 2025, naiwan sa Cebu ang set. Ang Kim Pao fans ay malaya mang maghintay ng bagong twist pagka may higit na official statement. Sabihin pa na, expected announcement soon, pero wag masyadong kalakang verified show news.